Mga kabeshi, magluluto po tayo ngayon ng pinakamasarap at pinakamadaling pagkain. Oo, syempre, ano ba ang lulutuin natin kung hindi pagkain? Ang ating lulutuin ngayon, ito yung tinatawag nilang mapo tofu. So, ang pagkain na ito or ang recipe na ito is Chinese. Pero, ang gagawin ko dito is Filipino version, no? Dahil, since naman Filipino tayo, kaya Filipino version yung ating gagawin. Itong mapo tofu na aking lulutuin ay hindi siya talagang saktong-sakto doon sa mga niluluto ng mga Chinese. So, ito ay may pagka-similarity. So, syempre, para makaluto tayo ng isang mapo tofu, ay kailangan po natin ng isang tofu, malamang. So, ito po yung ating tofu. Ayan. So, gusto ko lang i-share sa inyo na ang tofu ay isa sa pinaka-paborito kong pagkain. And I miss stinky tofu. So, namimiss ko na po yung stinky tofu. So, ang stinky tofu ay natikman ko po noong nag-work pa ako sa Taiwan. So, muna, ayaw ko yung lasa ng stinky tofu kasi lasang alam nyo na kung anong amoy yon sa mga nakatikim na ng ganon. Pero, kalaunan is na-adapt ko na yung pagkain nila doon, yung like stinky tofu nga. Mas masarap yung stinky tofu. So, ito yung tip ko sa inyo, sa mga hindi pa nakakatikim ng tofu, no? Dapat pag kakain kayo or bibili kayo ng tofu is yung na-slice na po para yung amoy, yung fermented na amoy ng tofu is sumingaw na. Hindi yung sisingaw pa lang dyan sa bungangon pag kinagat mo, no? So, dapat nakahiwa-hiwa na po. And then, masarap yung mga kabeshi kapag may cabbage, mga ganon yung sauce niya. Naglalaway ako mga kabeshi. So anyway, welcome sa panlasang Lot-Lot Charot. Okay mga kabeshi, i-prepare muna natin itong napaka-fresh na tofu katulad ko. Charot lang. At tadalin natin ito ng pinong-pinong. Charot lang. Hiwain muna natin to into small cubes. So, dapat nating hiwain ito yung tamang-tama lang or yung kasyang-kasya lang sa ating mga bibig. At after nating hiniwa-hiwa ito, ilagay sa mahiwagang mangkok at itabi mo muna natin ito at huwag mo lang kainin ha. Char. At ngayon naman, kumuha tayo ng mangkok, lagyan ng tubig at asin. Dahil palalangoyin natin dito ang ating tofu. Charot lang. At haluin lang natin ito gamit ng kutsara hanggang matunaw ang asin. At huwag nating tigilan ito hanggang sa mahilo ang tubig at asin. Char. At ngayon naman, ilagay na natin itong tofu dito sa tubig na may asin. Kailangan natin itong ibabad para mawala yung di kaaya-ayang amoy katulad ko. Char. At itabi ulit natin ito dahil hindi pa natin ito pwedeng kainin. Charot lang. At ngayon naman, i-prepare na natin itong ating karning baka. Tadtali ng pinong-pino gamit ang ating kutsilyo. Malamang alangan naman ng ngipin ang ating gagamitin. Charot lang. Naku, ang hirap palang magtadtad ng karne mga kabeshi. Kaya kung ganito ko na lang ihalo buo, no? Para isang subo na lang. So, dapat pala, kapag magluluto kayo ng ganito is, dapat, para hindi na kayo mahirapang magtadtad, ang gamitin nyo is ground meat or, ito pa yung tira ko nakaraan, naalala nyo, nung nagluto ako ng stir-fried noodles. So, ito pa yung tira ko. So, naisipan kong magluto ng mapo tofu. Ayan, so, ganito talaga. Dapat, kapag gusto mong kumain, paghirapan mo para lalong sumarap yung niluluto mo. Ganon. Ayan, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Ganon. Panindigan ko yung na yon, kasabihan. Hay, natapos din sa wakas. Itong beef kasi ang magpapasarap lalo sa ating mapo tofu, kaya kailangan natin ito mga kabeshi. So ngayon naman, tatadtarin ko na itong mga ibang sangkap natin ng mabilisan. Ay, tapos na agad. Magic yarn. Charot. So, ngayon naman, gagawa tayo ng sauce. Kumuha kayo ng maliit na mangkok. Yung maliit lang ha, kasi kasama yan sa proseso. Tapos, maglagay tayo ng flour, pampalako. Oo na, alam ko, sasabihin mo, bakit flour ang ginamit ko at hindi cornstarch? Ganito kasi yun, wala akong cornstarch. Meron ba kayo dyan? Pahingi naman si Rin. Huwag kayong mag-alala dahil ayon kay Google, pwede naman daw gumamit ng flour. Kaya lang magkaiba sila ng ratio. For example, pwede kang gumamit ng 2 kutsaritang flour for every tablespoon of cornstarch. Ganon. Ang dami kong daldal, no? Nailagay na pala yung asin at ilagay na rin natin itong paminta. Oy, amoy paminta si kuya. Charot lang. Toyo mo naman ang ating ilagay. Mga 3 kutsaritang toyo lang siguro ay sapat na. Kailangan din natin ng oyster sauce sa ating buhay para lalo tayong sumarap. Charot lang. 1 kutsarita lang ay sapat na, pero kung sa palagay mo ay kulang, edi ilagay mo na yung isang bote. Ano daw, bote? Maglagay din tayo ng konting asukal, any kind of sugar pwede po. Kahit yung asukal di papa mo ay pwede na rin yan. Charot lang. Lagyan din natin ng magic sarap para lalong sumarap. Magic sarap, beke naman. Lagyan din po natin ng tubig.
I-mix natin ito ng mabuti para lahat ng sangkap ay magkasama-sama lahat. Itabi muna natin ito ha, huwag tunggahin. So ngayon naman, i-drain natin itong tofu at ang gagawin ko po dito, ipiprito ko yung kalahati nito at yung kalahati naman ay hindi ko na ipiprito. Pero pwede naman pong hindi nyo na ito iprito, nag-iinarte lang talaga ako. Charot lang. Ano pang hinihintay nyo mga kabeshi? Siyempre, painitin muna natin itong kawali, yan. Tapos i-on na natin itong apoy or itong kalan natin. At kapag mainit na itong kawali, maglagay na po tayo ng mantika. At sa puntong ito, pwede na natin iprito itong tofu. Dahan-dahan lang ha, baka matalsikan ang maganda mong mukha. Sayang naman ang gamit mong likas papaya. Charot lang. And after frying the tofu, itabi muna natin ito. At this time, magpainit ulit tayo ng kawali. Add a small amount of cooking oil sa ating kawali at painitin ito. At kapag mainit na, pwede nang ilagay ang ating natadtad na karning baka. Lutuin lang natin ito hanggang sa mawala yung pagka-redness niya. At ito na nga mga kabeshi, nag-light brown na ang ating mahiwagang karne. At sa puntong ito, pwede na rin na po nating igisa ang bawang, luya at spring onion dito. At haluin lang natin ito hanggang mangamoy ang aroma ng mga sangkap na nilagay natin. At pwede po tayong maglagay ng kahit anumang sili dito. Mapalabuyo man yan, ay pwedeng-pwede. At kung mahilig kayo sa sili, edi 1 kilo ang ilagay nyo, ayos lang yan. Haluin ulit natin ito ng paulit-ulit. At ngayon naman mga kabeshi, unahin natin ilagay itong tofu na hindi na prito. At ngayon naman mga kabeshi, haluin natin ito ng dahan-dahan nang sa ganun ay hindi ito madurog. At sa puntong ito, pwede po tayong maglagay ng 2 kutsarang tomato sauce. Nang sa ganon, kahit papaano magkaroon ng kulay itong niluluto natin. At huwag mo igaya dyan sa iyong love life na walang kakulay-kulay. Charot lang. Ay feeling, may paalog-alog pang nalalaman. Professional chef yarn. Charot. At ito na nga mga kabeshi. Ilagay na rin natin itong naprito kong tofu kanina nang matapos na. At ako ay pagod na. At next, lagyan natin ng tubig at takpan natin ito. Pakuluin at least 5 to 10 minutes sa mahinang apoy lamang. Huwag masyadong malakas para hindi mabigla ang ating tofu. OMG, ang bango niya mga kabeshi. At parang gusto ko na siyang kainin mga kabeshi sa sobrang sarap. Ay, oo yun. Charot. So, pwede na natin ilagay yung pampalapot natin. Ito po ay flour. Uulitin ko ulit, wala po tayong cornstarch. Kaya, flour na lang po ang nilagay ko. Pero kung may cornstarch kayo, wow, yayamanin, may cornstarch si Beshi. At haluin ulit natin ito na may kasamang kalinga at pagmamahal, Beshi. Kahit walang nagmamahal sa'yo, Beshi, okay lang yan. Dahil balang araw, may magmamahal din sa'yo ng buong buo, Beshi. Kaya wag kang sumuko, Beshi, dahil hanggang may buhay, may pag-asa. Ano daw? Charot. Takpan ulit at isimmer lang natin ito at least 2 minutes. At pagkalipas ng 2 minuto mga kabeshi, pwede mo na itong ulit buksan. At ito na yung pinaka-exciting part mga kabeshi. Ilagay na natin itong sauce na tinimpla pa natin noong 1 taon pa ang nakakaraan. Charot. So ilagay na rin natin itong fresh na spring onion na galing pa ito sa... Saan pa ito galing? Sa lupa, syempre malamang. Grabe mga kabeshi, nakaka-relax itong tunog ng kumukulong sabaw sa ating niluluto. ASMR, ASMR, kumukulo na ang sabaw ng ating niluluto. ASMR. Ilagay na natin ang spring onion. At haluin natin ito ng dahan-dahan. Okay na yan. Luto na ang ating mapo tofu. Tapos na po tayo nagluto mga kabeshi. So ito na po yung ating mapo tofu. Ayan o. Umusok-usok pa yan o. Ang bango. So ano pang hinihintay nyo? Tikiman time. This is my mapo tofu. So ito na mga kabeshi. Tikiman time. Ayan. Unahin muna natin tikman yung napritong tofu. Ayan siya. Hindi na siya umuusok-usok, medyo malamig na siya. So, 1, 2, 3, bite.
Sarap. So, yung ano naman, yung hindi natin pinirito. Ayan. Yung diretsyo nasa kawali agad. So, 1, 2, 3, bite. Ang sarap, mga kabeshi. Ang sarap talaga. Walang halong biro, oh. Tikman natin yung nasa kawali pa. Yung sauce niya. Ayan. Yung sauce. Oh, ayan, oh. Para makita nyo umuusok-usok. Oh, yan. Di ba? Umuusok-usok pa yan. Lagyan natin ng tofu. Ang sarap. Kinikilig ako, mga kabeshi. Ang sarap kain. Ang sarap talaga. Grabe yung ano niya. Yung kanyang luya, lasang-lasa. Medyo spicy siya talaga. Ang nagpapa-spicy sa kanya is yung ginger na nilagay ko. Tapos yung kanyang sauce na may ang sarap talaga. Tapos yung tofu, napaka-smooth, napaka-lambot. Malamang tofu eh. May matigas bang tofu, mga kabeshi? Yung totoo. Itong niluto ko ngayon, mai-recommend ko sa inyo. Subukan nyo to. Ayan, first time ko lang itong natikman at niluto, mga kabeshi. Pero hindi ako nagsisisi. Talagang sobrang sarap niya. Sa sobrang sarap, makakalimutan mo ang jowa mo. Char. So, yon. Tapos try nating lagyan ng kanin, ha? Ayan yung kanin natin. Umuusok-usok pa yan. Kita nyo ba? Lagyan natin ng sabaw. Ayan. Tapos tofu. Excited na ako. Ha? Oh, yung putik. So, ayan. Tofu with rice. Excited na ba kayo? So, 1, 2, 3, bite. Ang sarap. Grabe. So, ayan mga kabeshi, tapos na po tayong nagluto. Sana nagustuhan nyo po ang aking niluto ngayon. Please like this video and subscribe. Thank you so much. Bye! Happy eating!